Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sinisimulan po natin ngayon ang ating pagsisimbang gabi bilang paghahanda para sa pagsilang ng ating Panginoon ang kanyang unang pagdating. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos na kaligtasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka at ipinagdarman, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, namin ang langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Yesus Kristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ito ang aming kahilingan, ikaw na nalulugtong sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Wala nang pangyalan, Panginoon Yesus Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel
ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mo kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pamamagitan ni Isaías, ipinapakita sa atin ng Diyos ang hantungan ng mga taong matuwid at tapat sa kanyang kalooban. Sila'y titipunin niya sa bahay dalanginan kasama ng lahat ng mga bansa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ang isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon, na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa'yo 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 ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa'yo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri
mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway mapuri sa'yo ang lahat ng mga tao. Naway mapuri sa'yo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Sa'yo ang lahat ng mga tao. Naway mapuri sa'yo ang lahat ng mga Tumayo po ang lahat. Halina't kami ay dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Maligayang pagdating po sa pagsisimula natin dito sa ating simbang gabi, isang tradisyon at bahagi na ng ating kultura bilang mga Pilipino, ang paggising na madaling araw para po tayo sama-samang makapagsimba. At atin pong pasalamatan muna sa pagbubukas ng ating pong simbang gabi sa pamamagitan ng pagparinig sa atin ng mga awiting papanumbalik ng diwa ng Kapaskuhan, ang Solidarian Choir natin. Pwede bang bigyan natin ng Solidad Clap? Salamat sa inyong magandang pag-awit. Talagang nabuhayan tayo, nagising ang ating diwa, lalo na nang makita na natin ang pagbubukas ng ilaw, pagbubukas ng liwanag sa atin pong simbahan. Para lamang po bilang gabay sa mga bagong salta o bagong mga nagsisimbang gabi, lalo na yung mga bagong henerasyon, ang pagsisimbang gabi na ibinigay sa atin nung unang panahon pa ay para ang mga taong bihirang makapagsimba dahil sa kanilang mga hanap buhay ay makasimba. Yung mga magsasaka, yung mga mangingisda, lahat po na nagtatrabaho sa umaga pa lang o hanggang sa hapon na nagiging dahilan para masabi nga na wala akong panahon para makapagsimba. Kung kaya, naglagay tayo ng Misa de Gallo, Misa sa umaga, para bago ang lahat, makapagsimba muna. Sa paglipas ng panahon, mga pangyayari sa kasaysayan natin, nagkaroon tayo ng mga martial law, nagkaroon tayo ng paghihigpit, kaya nagkaroon tayo ng schedule sa gabi. Kaya meron tayong anticipated simbang gabi. May kanya-kanyang oras, depende sa probinsya. Merong iba alauna ng madaling araw, merong iba alas 3 ng madaling araw, mayroon din naman sa gabi para ma-accommodate talaga natin at maihanda ang bawat isa sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. So maihanda tayo. Kaya tayo naririto bilang paghahanda. Malinaw po ba? Yan. At ang siyam na gabi ay katumbas ng siyam na buwan. Kaya ito ay pakikilakbay din natin sa mahal na Birhen na ngayon ay nasa unang buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Unang araw, unang buwan. Kaya sikapin natin na mabuo natin ang siyam na araw. Ano man ang oras na piliin ninyo, basta't mabuo natin at buuin. Hindi lang basta bubuuin mo kasi, sabi kasi matutupad yung wish ko kapag nabuo ko yung siyam na araw. Hindi ito para sa iyo. Ito ay paghahanda natin para sa pagdating, lalo na yung unang pagdating ni Jesus. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hindi ito para sa iyo. Parang, hindi ikaw ang star ng Pasko, ha? Hindi ito para sa ito. Para bang wag naman puro tungkol sa atin. Wag naman yung, Lord, pahingi ako, Lord, para sa akin. Kaya yung mga pormahan ng mga kabataan ngayon, talagang Japorns, talagang nakabago na ba yung katabi ninyo? Normally, ganun tayo nung high school. Yung bago ang sinusod sa unang araw ng simbang gabi. Yung galing pa sa Christmas party yan. Pero sana po maituon natin sa mga nakakatanda dito. Patuloy natin na gabayan at imulat ang mga kabataan habang sila'y lumalaki na mas maunawaan nila na ang pagsisimbang gabi ay isang uri ng sakripisyo, hindi lang para sa ating mga kasalanan, kahinaan, pagsasakripisyo para din sa kahilingan ng ibang tao. Malinaw po ba? Okay. So ngayong unang araw na ito, ang matingkad na ipinapahatid sa atin ng ating mga pagbasa ay ang patungkol sa katotohanan. Sabihin nyo nga po, katotohanan. Yan. Ayaw natin ng fake. Ayaw natin ng nagkukunwari. At ang isang taong nagkukunwari, hindi yan magkakaroon ng kaligayahan o kasayahan sa kanyang puso. Kahit gaano pa kadami ng pagkain, kahit gaano pa kaganda ang damit mo, kung hindi ka namumuhay sa katotohanan,
hindi ka magiging masaya. Sabihin nyo nga ulit, katotohanan. Kaya yung hinihintay natin, yung pinaghahandaan natin, lalo tigit ngayong umagang ito, ay walang iba kundi ang katotohanan. At ang sinasabi sa atin, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Si Kristo ang katotohanan. Sa Ebanghelyo, narinig natin yung sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan, hindi ko kailangan ng patotoo ni Juan Bautista. Bagaman, no, sige, makakatulong ito. Pero hindi nakadepende doon ang kanya pong kalayaan gawin ang kanyang misyon. Dahil nga, ayaw siyang kilalanin, ayaw siyang tanggapin ng mga tao na siya ang sinugo, na siya ang Mesiyas, ang dumating na. Kung tutuusin po, no, dumating. Pero andyan na lahat ng patotoo. Patotoo ng propeta, mga sinulat ng mga propeta, lalo tigit ang kahuli-hulihan, si Juan Bautista. Pero sige, sabi ni Jesus, okay. Pero itong patotoong ito ay higit pa. Yung kanyang mga ginagawa na ipinagagawa sa kanya ng kanyang ama. So malinaw, no? Huwag mong iasa at huwag mong idepende sa iba ang iyong kalayaan, ang iyong kaligayahan. Kasi hanggat hindi mo tanggap kung sino ka, kung ano ka, hindi ka magiging malaya. Nagsisimula sa pagkilala, sino ba talaga ako? Ano ba talaga ako? Saan ako nanggaling? Yung katotohanan tungkol sa iyo. Kasi ngayon, no, parang marami sa atin nabubuhay ayon sa kung ano ang sinasabi at idinidikta ng ibang tao o ng lipunan sa iyo. Dapat ganito ka. Dapat makinis ka. Dapat, no, para bang pag may pimples ka, hindi ka na perfect. Wow. No? Dapat sexy ka. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Sexy ba? Kung mataba ka, be proud. Dami mo yatang kinain. Kung hindi ka mahal ng mahal mo dahil yon ang totoo, tanggapin mo. Huwag mong ipagsiksikan ang iyong sarili. Kung palayain mo, huwag mong ikulong, huwag mong higpitan. Kung ano yung totoo, doon ka. Kesa yung nabubuhay tayo sa pagkukunwari. Sa mga social media nga, ang daming pagkukunwari. Flex ng flex, post ng post ng mga items na kanila, hindi pa naman bayad yan. Utang naman lahat yan. Wala lang, may maipang pangloko lang, may maipang prank lang. No? Kaya nahihirapan tayo na mabuhay ng malaya dahil inaasa natin at idinidepende natin yung ating kaligayahan sa ibang tao. Magsimula tayo ulit. No? Kaya nga dinadala tayo sa unang araw na ito sa tunay at totoo kay Kristo. Kung wala si Kristo sa buhay natin, kung hindi natin tatanggapin si Kristo sa buhay natin, hindi natin ito magagawa. Pero yun lang, para bang, siguro no, kung nakikita tayo ng Diyos na nahihirapan ka na eh. Alam, pinipilit mong magkunwari, magpakita ng hindi naman ikaw. Yung lifestyle mo, hindi ikaw yan. Hindi mo nga kaya yan kasi nga, hindi ikaw yan. Alam, pilit mong isinasabay. Yung lifestyle ng Canva, gusto mo lifestyle ng Forbes? Yung lifestyle ng San Nicolas, lifestyle ng Divisoria, gusto mo lifestyle ng MOA? Hindi yan tutugma. Pero yung totoo, yung potentials natin, no? Kailangan mong matanggap, no? At kailangan mong maniwala dahil lahat naman tayo nilikha ng Diyos ng may kabutihan, ng may kagandahan, ng may angking galing para magamit sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya nga si Juan Bautista, sinong ipinapakilala? Si Kristo, ang Mesiyas. So lahat po tayo, no, sana
magampanan natin sa pagdiriwang natin sa darating na Kapaskuhan na kaya may Pasko ay dahil kay Kristo. So, aabangan po natin ang pagdating ng Mahal na Birhen at ni San Jose at sasalubungin natin ang pagsilang ni Jesus. Ngayon po, nakikipanuluyan ang mag-asawa at lumilibot sa buong San Nicolas, sa buong parokya. Sana po, nandito ka ngayong araw na ito sa mga susunod pa at lalo tigin sa pagsilang ni Jesus sa darating na Kapaskuhan. Amen? Mga kapatid, umiling tayo sa ating Ama ng kaloobang handang magpatotoo sa kanyang kapayapaan sa ating bawat salita at gawa. Ang ating itutugon, Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa simbahan, gawin mong daluyan ng iyong kapayapaan, sina Papa Francisco, mga obispo, pari, diakono at mga laiko sa kanilang pagtutulad sa salita't gawa ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa lahat ng lingkod bayan, pagkalooban mo sila ng pusong palaging pinipili ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa aming mga natitipon dito ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip upang amin ding piliin ang kapayapaan sa tuwina. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa mga kabataan, lalo na dito sa ating bansa, sila nawa ay patuloy na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at magamit nila ang talentong ibinigay sa kanila sa paraang makapaglalago at makatutulong sa pamayanan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa mga naming mga namayapa na, pahimlayin mo sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat at tatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Narito ang aming
sa kapwa kapatid. Bubunga ng buhay na iyong Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa, dalawa natin ang Lord. Sana, sana, sa kahit taasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana, sa kahit Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. hanggang kailan kami magtitiis. Halina, O Jesus, mamalag ako ang iyong bayan, palalayan mo lubos. Masamdamin ang iyong pagtatag, paghahari mo aming hinihintay. Jesus, ang handang iliwanag ang tunay na siya naming tanggap sa
second collection ay para sa National Youth Day. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo nang magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan. Pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kabataan. Ama namin, Diyos ng buhay at pag-ibig na nagmamahal sa aming lahat, kami pong natitipon ngayon bilang simbahan ay nananalangin para sa mga kabataan. Alagaan mo po sila sa pamamagitan ng iyong salita at ng banal na Eukaristiya. Bigyan mo sila ng lakas na maging matatag sa pananampalataya sa tulong ng mahal ng banal na Espiritu. Tulungan mo sila sa pagsunod kay Jesucristo, bunga ng pag-ibig nila sa iyo. Idinadalangin namin na magkaroon sila ng personal na pagkilala at kaugnayan sa iyo at maakay ang ibang kabataan tungo sa iyo, maging kasangkapan sa mabuting pagbabago at pagbabalik loob sa iyo at may malasakit sa kapuspalad patungo sa isang pamayanang may pagkakaisa sa iyo, sa kapwa at sa bayan. Paspasan mo po sila ng ganap at mabungang buhay at nawa po ay matamasa at makilala nila ang mga biyaya na sa iyo lahat nagmumula ng may pasasalamat sa iyo. Inang Maria, iwangis mo kami sa iyong puso na pangalagaan namin ng mga kabataan na katulad ng pag-aaruga mo sa aming banal na Jesucristo. Inihiling namin ito sa pangalan ni Kristo, kaibigan ng mga kabataan. Amen. San Pedro Calungsod, patron ng kabataang Pilipino, Ipanalangin mo kami. maupo muna po sandali. So tayo po ay magkakaroon ng 3 days bazaar na gaganapin sa harapan ng ating simbahan simula po bukas December 17, Sunday, sa hanggang ika-19 ng Disyembre sa ganap na ika-4 ng hapon. So Sunday hanggang sa December 19. Kasabay ng ating bazaar ay ang The Voice of Soledad. So meron po tayong programa sa gabi at yung ating Little Mutya ng San Nicolas sa ika-8 ng gabi. So pagkatapos po ng simbang gabi sa barangay, kayo po ay naanyayahan naman na magtungo din dito sa simbahan para po sa ating programa. Sa bawat araw po ng ating Misa de Gallo ay yung pag-aalay po ng Christmas balls. Yan po, salamat sa inyong mga donations, sa mga offering ninyo at naging maaliwalas po ang ating simbahan sa simpleng pagde-decorate natin. So salamat po sa BEC at sa Ministry of Arts and Ecology sa pagsasaayos po ng ating simbahan. At bilang paghahanda sa kapistahan naman, January 1, tayo po ay may mga inihanda din mga programa. At salamat po sa mas sponsor natin ngayon, sina Mr. and Mrs. Hernan and Filiosa Casamayor and family. Salamat po. Sa MGC, El Shaddai, Black Rosary Movement at sa lahat na nag-alay ng Christmas balls ngayong unang araw ng Simbang Gabi.
Unang araw pa lang po, ha? Makabagsak na agad, unang araw pa lang. So ito po, bahagi rin po nito ay ang disiplina sa atin, no? Yung paggising na umaga, siyempre kailangan mong matulog ng maaga para mulat ka sa oras ng misa. Baka dito tulog ka lang, wag ka nang magsimba kung matutulog ka lang sa misa, no? Kaya pagbutihin natin at sana po nasimulan natin hanggang wakas, nandito po tayo sa misa. Salamat po sa inyong lahat. Magsitayo na po. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.